Aries, hi, welcome to Mr. Queen PH. Ito ang inyong weekly reading for August 19 to 25, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment. Check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, so let's see, Aries, what's coming to you this week, August 19 to 25. Peace, kapayapaan. Peace of mind, napaka-importante nito, no? Kasi pag meron tayong peace of mind, parang feeling mo wala kang problema. Tahimik yung isip mo. Some of you naman, maaring meron kayong marireceive na peace offering, meron makikipag-ayos, makikipagbati sa inyo, or pwedeng kayo ang magre-reach out, makikipag-ayos, makikipagbati, kasi gusto mo na ng katahimikan. You also have never-ending story. Ayan. Maaaring ito yung mga bagay na nagpapastress sa'yo na finally, gagawan mo na ng paraan para matapos. Maaaring iba sa inyo nasa situation na parang paulit-ulit na lang, walang bago, laging yun na lang yung excuses, laging yun yung problema, hindi na susolusyonan. So, itong week na to, gagawa ka ng paraan para masolusyonan na yan at finally magkaroon ka na ng peace of mind. Regeneration. Ito yung pagkakaroon ng lakas, no? Galing sa isang pagsubok. Maaring ngayon, parang you are coming back with vengeance, no? Ito rin yung parang bumabalik yung dati mong sigla, bumabalik yung dati mong passion, yung inspiration mo bumabalik. So, maaari ring merong magbabalik na interest sa inyo. No? Like, for example, dati interesado ka sa pagbe-bake ng cake. Tapos, for some reasons, na isang tabi mo na. Ngayon, babalikan mo ulit yon. Kasi, doon ka nakakahanap ng peace of mind. Let's see what else. What is your overall energy? You have the 8 of Swords. So, ayun na nga, overthinking. Alam nyo, ang dami nag-overthink kayong week na to. Pansin ko lang laging nalabas ng 8 of Swords. What is stressing you out? Kasi sa totoo lang, kahit ma-stress tayo sa isang bagay, kung wala naman na tayong control over it, no? Wala na naman tayong magagawa. So, what we can do is to do something para sa sarili natin, which is kalmahin natin yung sarili natin. I know, madaling sabihin, pero mahirap gawin, lalo na kung masyadong nakakainis yung problema. But, wala ganun talaga. Kailangan nating maging mas may control over our emotions, over our mind. Oo. So, yung iba sa inyo, maaring ito yung limitation na binibigay nyo sa sarili nyo, na finally, you're becoming stronger, kumakawala ka sa sitwasyon na yan. Your challenge is the Queen of Cups. So as a challenge, pwedeng challenging situation with a water sign, Cancer, Scorpio, or Pisces. Maaring itong person na to ay iyan yung dahilan kung bakit nasistress ka, or ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng limitation sa mga gusto mong gawin sa buhay. Or maaring yung iba sa inyo, hindi kayo masyadong nagiging expressive sa nararamdaman nyo, hindi nyo ma-handle yung emotions ninyo, hindi nyo ma-manage yung emotions ninyo. Your opportunity, the Moon. Speaking of emotions, the Moon is about your emotions, your feelings. So as an opportunity, I think, mas may haharapin ka. Haharapin mo yung sarili mo. Saan nagagaling yung stress? Saan nagagaling yung problema? Saan nagagaling yung overthinking? Okay? Para matanggal yung pag-aalala mo. Let's see your blessing. What is the blessing? Wow, the Star. Aries, this is healing. Healing from your past. Healing from a physical issue. Yung iba sa inyo, pwedeng nagkasakit kayo in the past. Kaya, kumbaga parang niisip nyo, ano ba to? Hindi na ako naka-recover dahil sa sakit na to. Alam mo yung tipong, minsan kasi nagkakasakit tayo na parang wala lang, na kayang-kaya, pero meron namang talagang padadapain ka, yung tipong
hindi ka makakilos, hindi ka productive. So your blessing now is mag-heal ka from that, no? And the star is also about freedom. So ang blessing mo is mapapalaya mo yung sarili mo sa limitasyon na meron ka. So just take what resonates, kung anong limitasyon yan, limitasyon sa trabaho, sa business mo, sa career mo, limitasyon sa relationship na meron ka. Maaring you are dealing with someone na masyadong mahigpit, masyado kang pinakikialamanan, 'di ba? So, may freedom for you. So, ngayon, mas magiging parang motivated ka na naman, no? To continue your journey, to continue your goals, na ma-achieve mo siya. Sa money, career, finances, 5 of Swords, and the Knight of Cups. Okay. Ang daming water sign dito, Aries, so you may be dealing with this person. Meron dito na, I'm seeing someone na naiinggit sa'yo. To be honest. So, meron ditong very competitive of you. Ang nakakainis pa rito is itong person na to malapit sa'yo. Pwedeng kapamilya mo, romantic partner mo, 'di ba? Minsan ganun meron talagang competition within the family. Minsan kahit asawa pa or jowa, no? But I feel like this person, kaya siya very competitive of you, dahil meron siyang gustong patunayan sa'yo. Gusto niyang mapansinin mo siya. Okay? So, maging maingat rin kayo sa pagpapahiram ng pera, lalo na dito sa mga taong magaling umarte. Or parang yung tipong pag mangungutang is parang ipapakita sa'yo na hirap sila, na parang kasalanan mo, bakit nagkaganon yung buhay nila. Alam mo yun? Ganong klaseng drama na ipapakita sa'yo. Kasi minsan yung iba, nagiging manipulative lang. Okay? Sa love life, we have the King of Coins, the Six of Swords. Some of you are moving on, moving forward. Maaring you are also dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwedeng yung iba sa inyo, I'm seeing freedom kasi. So, maaring pinapalaya mo ang sarili mo sa isang relationship na minsan ikaw ay naging dependent doon. No? Yung parang nakadepende ka sa kanya, kaya wala kang magawa. Kahit anong trato niya sa'yo, tatanggapin mo na lang kasi nakaasa ka sa kanya. But I see you moving on. I see you na gumagawa ka ng paraan para mas gumanda yung buhay mo at mas maging malaya ka sa situation na yan. Let's see what else. You have birds. Oh, itong birds na to, they are cheering you. So, maaring merong mga tao na nagsusupport sa'yo, nag-i-inspire sa'yo ngayon. Meron ding good news na parating para sa inyo. Uy, Scythe. Meron talagang ika-cut off na person sa buhay ninyo. I think you are going to finally set boundaries sa mga tao na nagtitake advantage of your kabaitan, no? Yung iba sa inyo, ka-cut off nyo yan. You also have the clouds. So, itong energy ng clouds, pag-aalala kasi to. So, pwedeng yung iba sa inyo, nag-aalala kayo sa mga bagay na hindi pa problema. Pinoproblema nyo na. Okay? So, kaya nga, meron ditong 8 of Swords. It's about overthinking the situation. So, ngayon, gusto nyo ngayon ng clarity. Magkaroon ng kaliwanagan. Yun talaga yung goal nyo ngayon, peace of mind. O, speaking of clarity, meron kang sunrise, liwanag, new creative ideas, new ventures, and a fresh start. O, 'di ba? May fresh start. Great happiness. Wow, Aries. Magiging masaya kayo sa nang mangyayari sa buhay nyo the moment na kayo ay mag-step out of your comfort zone, okay? At palayain yung sarili nyo sa limitation na to. Baka kayo ay aalis sa marriage, no? Yung iba sa inyo, ha? Yung iba lang naman. But some of you naman, itong marriage na to, it talks about like a commitment, no? So, pwedeng commitment sa relationship, commitment sa trabaho, sa business, sa career, okay? So, pwedeng yan yung
new ventures, yan yung new start para sa inyo na magbibigay ng happiness. O, 'di ba? You are stepping into your own power, Aries. Malakas ka na. Yes. The bigger picture. So, ngayon, mas malawak rin yung pananaw mo sa buhay. Alam mo na yung gusto mong tahakin. So, mas malaki yung nakikita mo sa ngayon. Mas malawak. And some of you are also grounding. Maaring you are releasing that negative energies around you. At nagsispend ka ng time with nature kasi yung nagbibigay sa'yo ng peace of mind. Okay? So that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye.